In the Eucharist, the Church recognizes herself as the bride of Christ, as the bride of Christ, as the bride of Christ. The Most Holy Eucharist contains the Church's entire spiritual wealth. The Eucharist is 1 hour of celebration and 23 hours of mission. There is nothing on this island, nothing in the entire country, nothing in the entire universe, that can surpass the value of the Holy Eucharist. Sinakop na ng hayop ang buong lungsod ng New York sa pamamagitan ng prosesyon ng Eucharist. Ang Ebanghelyo ni Jesus ay nasa mga lansangan. Ano ang kanilang sinusubukang ipangaral ngayon? Nagbigay babala si Jesus tungkol sa isang kilusan sa mga huling araw na magtuturo sa mga tao ng paganismo. At ito ay nangyayari na ngayon. Sa Hebreo, Kabanata 10, Talatang 10, ito ang handog ng katawan mismo ni Kristo na para sa lahat. Welcome to the Cathedral of St. Patrick's for the 2025 Eucharistic Mass and Procession. This is the most powerful tool of evangelization, going into the streets of the largest city in the free world and taking Jesus with us. The real presence. This isn't just a wafer. This is Jesus Christ, his body, soul, and divinity. It is the real presence of Christ the Lord among his people. Ang Ebanghelyo ni Jesus sa mga lansangan ay kumakalat sa New York City. Tunay na malapit na ang mundo. Ano ang eksaktong ibig sabihin nito? In the Eucharist, the Church recognizes herself as the bride of Christ, as the bride of Christ, as the bride of Christ. The Most Holy Eucharist contains the Church's entire spiritual wealth. The Eucharist is 1 hour of celebration and 23 hours of mission. There is nothing on this island, nothing in the entire country, nothing in the entire universe that can surpass the value of the Holy Eucharist. Ang mensahe ay literal na si Jesus ay nasa kanila. Sa paanong paraan? Dahil hawak nila ang literal na katawan ni Kristo na nilikha mula sa Eucharist, transubstantiation. Kaya kung ang katawan ni Kristo ay sa pamamagitan ng Eucharist, ibig sabihin ang tunay na presensya ni Jesus ay nasa mga lansangan at hindi lamang sa mga ostyas. Ang New York City ay lubos na pinagpala ayon sa kanila dahil si Jesus ay literal na naglalakad sa pinakamalaking malayang lungsod ng mundo. Kilala mo ba siya? Siya si Jonathan Romy na umaapila sa mundo at milyon-milyon ang naniniwala sa kanya na ang kanyang pinakamabilis na tren at passport tungo sa langit ay ang Eucharist. The Eucharist is my express train to heaven. The Eucharist is my express train to heaven too. By making the Eucharist part of our daily life if we can. And if you're not Catholic, become Catholic. That's all you got to do. At dahil sa kanila, si Jesus ay kanilang inihayag at ipinangangaral na ang simbahang Katoliko ay siyang nobya ni Kristo. Sa pamamagitan ng pagtataglay ng Eucharist ay maari ba na ang Vatican ang siyang magiging nobya ni Kristo? Ayon sa mga propesiya na itinuturo ng mga aklat ng Apokalipsis, si Jonathan Romy ang gumaganap sa karakter ni Jesus sa hit series ng The Chosen na mayroong milyon-milyong mga tagasunod sa buong mundo. Ito ay nakakalungkot na itinataguyod ni Jonathan ang maling aral ng Eucharistia. The Eucharist is my
express train to heaven. You don't have to play Jesus on TV to be Jesus to the world around you. The Eucharist erases the boundaries that separate us from God and from one another. Kaya sila ngayon ay nangangaral. Ang Batikan na ang Eucharist ay para sa lahat ng relihiyon. Ito ay mensahe ng ekumenismo mula sa Roma, ang pagiging Katolisismo ng Amerika, at ito ay nakakakilabot. Ipinahayag na ang pinakadakilang regalo ng Diyos ay si Jesus sa pamamagitan ng Eucharist. Transubstantiation na nilikha ng mga pari sa misa. Ang mga salitang ito ng Roma ay maingat na iniakma upang manlinlang ng masa gamit ang paboritong panlilinlang ni Satanas, ang kasinungalingan. The most extraordinary gift that we can say in our Christian life is that we follow Jesus Christ. We follow the Lamb wherever he goes. The same Jesus who walked through Jerusalem, the same Jesus who rode a donkey on Palm Sunday, has come from heaven to earth to walk with us into New York City. You received our Lord. You became the monstrance, holding the very life of Jesus Christ. You became the tabernacle. What Jesus mostly did is walk. And that's what you have just done, walked. Jesus has walked through the streets of the center of what's called the capital of the world. Jesus still walks with his people, and you just walked with him. Never, ever has there been anything more potent than the walk you just took with Jesus, walking through the streets of this great metropolis. Mayroong pagpapakita ng mga maling tanda kagaya ng aparisyon ni Maria, ang crucifix ni Jesus, at marami pang ibang mas gugustuhin pa nga ng mga tao na maniniwala sa mga nakikitang mga bagay na ito kaysa mga banal na kasulatan. Tested nuclear weapons and used to test atmospheric weapons. There was a picture, it ran a Newsweek magazine that showed a mushroom cloud in Mururoa, one of the test islands. And very clearly in the stem of that mushroom cloud, you could see Jesus on the cross crucified, and to his right, there, just like at the real crucifixion, there was the Virgin Mary. She was a silhouette in white in this mushroom cloud, this nuclear cloud. So I'd have to think, we've had that picture several times on Spirit Daily. I have to think that that's what's being referred to when we hear the word prophetically, when we hear the word fight. Sa mga ulap daw na iyon ay nakikita nila si Maria at si Jesus na nasa krus at ibinabahagi ng mga tao ang mga bagay na ito. Mga kaibigan, sinasabi ni Pablo sa Hebreos 7:27, hindi siya katulad ng ibang mga saserdote na kailangang mag-alay ng mga sakripisyo araw-araw. Una para sa kanilang sariling mga kasalanan at pagkatapos ay para sa mga kasalanan ng mga tao. Ngunit hindi nais ni Jesus na gawin mo yan, sapagkat minsan lang siya naghahandog at nagsakripisyo para sa lahat ng panahon, at ito ang itinuturo ng Biblia. Ngunit ayon sa Dignity of the Priesthood by Legory, page 33, ang kapangyarihan ng pari ay ang kapangyarihan ng banal na tao. Para sa transubstantiation ng tinapay ay nangangailangan ng mas maraming kapangyarihan kaysa sa paglikha ng mundo, at iyon ay kalapastanganan. Kaya sa katuroang ito
ang isang pare ay maaring tawagin ang manlalalang ng lumikha. At ito talaga ang ibig sabihin ng Eucharist, na ang pare, ang Papa, ay may kapangyarihang lumikha kay Jesus. At ang ating mga minamahal na kaibigang Katoliko ay walang idea kung ano ang kanilang pinaniniwalaan, ang lumikha ng manlilikha. Ito ang katotohanan, mga mahal kong kaibigan. Ang host ay iniimbak ang Eucharist sa parang bulaklak na artifact na tinatawag na tabernakulo. Sa gitna ng artifact ay ang round water-like hose at nanggagaling mula sa hose ang sikat ng araw. Kapag ang tabernakulo ay inilabas sa kongregasyon, tinuturuan ang mga tapat na yumukod at sumamba sa punong abala. At iyon ay isang simple at pinong sistema ng pagsamba sa araw. Kapag binibigkas ng Papa ang mga salita ng pagtatalaga na hoc est corpus meum, na ang ibig sabihin ay this is my body, ang kanyang pinapakilala na ang makalupang pare ay may kapangyarihang i-transubstantiate ang ostias sa tunay na katawan ni Jesus dahil sila ang tagalika ng manlalalang. Sa madaling salita, ang makalupang pare ay may kapangyarihan na lumikha ng Diyos, si Jesucristo. Mga kaibigan, ang prosesyon para kay Jesus sa mga lansangan ng New York City ay kalapastanganan at nakakalungkot na maraming tao ang nabigo na makilala kung ano talaga si Jesus, kung ano siya ayon sa mga turo ng Biblia. Ngunit ang Diyos ay may isang mensahe at ito ang layunin ng Diyos sa kanyang mensahe sa mga huling araw, na kanyang tinatawagan ang mga tao na lumabas mula sa Babylonia. Apokalipsis 18:4, lumabas ka sa kanya, bayan ko. Bakit sila tinatawagan ni Jesus? Dahil nabibilang sila mula sa kanya. Ang Diyos ay may mga tao mula sa iba't ibang mga simbahan. Ngunit ang tanong, sila ba ay handang bubuksan ang kanilang mga puso sa katotohanan? Babaliwalain mo ba ang panawagang ito ni Jesucristo? Ang Katolisismo ay nasa Amerika na, at sa lalong madaling panahon ay ang buong mundo. Ngunit ang pinakamataas na anyo ng pagsamba ay ang pagsunod sa ating Panginoong Hesus. Ang pagbabasa ng banal na kasulatan araw-araw at mabago ang ating mga karakter na kagaya ng ating Panginoong Hesus. Maraming salamat, mga mahal kong kaibigan, sa patuloy ninyong pagsubaybay sa mga pag-aaral ng kasaysayan ng mga propesiya at mga katotohanan na nagmula sa Biblia.